Hi guys! Welcome again to my vlog. So for today's video ay nandito lang tayo sa bahay buong hapon, buong araw kasi hindi kami umalis. Wala pang pasok kasi si Kuya. So ang pasok ni Kuya is sa Lunes pa. So kanina ay niligpit ko lang yung mga Christmas decorations namin. Tinanggal ko na yung Christmas tree doon, but itong mga Christmas lights is dyan lang namin ilalagay kasi medyo madilim yung apartment namin kapag hindi namin siya lalagyan ng ilaw. So dyan lang siya kasi yan din yung ginagamit lang namin minsan pag nanonood kami ng TV. Sabi ni Daddy pagdating niya, bakit ko daw tinanggal yung Christmas tree? Sabi ko, tinanggal ko na kasi yung anak niya dito ay lagi niyang kinakalikot. Tapos, sabi ni Daddy, dapat hinintay daw yung tricking. Sabi ko, hindi na kasi, at least na nailigpit ko na. Tapos kanina, habang wala akong ginagawa, niligpit ko na din yung mga hospital bag namin kasi malapit ako manganganak, mga ilang araw na lang. Pinapakiramdaman ko na nga yung tiyan ko pero feel ko lang nag-open na talaga yung cervix ko kasi masakit na, as in masakit na yung balakang ko. Kung ano yung naramdaman ko dati kay Alicia, gano'n na yung nararamdaman ko ngayon. And ang bilis ko nang hingalin. Gaya ngayon, para akong may acid reflux. And then next week ay check up ko na naman. And sabi nung OB ko ay i-IE na ako. So ibig sabihin ay titignan na niya kung nag-open na ba talaga yung cervix ko and ilang cm na. So, malalaman na next week kung ano ba talaga. And then, iinumin ko na yung... Basta, last year nung nabuntis ako ni Alicia, meron akong iniinom na gamot na pampalambot siya ng cervix ko. Ang nagsabi lang din sa akin nun is yung ka-workmate ni Kevin dati ay kaya ang bilis ni Alicia lumabas nun. Siguro, 4 hours lang ang labor ko kay Alicia. Napakabilis lang. Kasi parang naramdaman ko lang yung nun umihi lang ako ng madaling araw ng alas 4. Tapos pagka 4:30, na agad ako. Nakaramdam agad ako ng contraction. Tapos mga 6, pumutok agad yung panubigan ko na. And then by 8 AM, mga almost 9 siguro yun, nanganak na ako kay Alicia. Ganun siya kabilis. So, paano nga ba kami guys naging PR in less than 3 years? So, per province kasi dito sa Canada ay iba-iba. Iba-iba ng mga policy, iba-iba ng mga patakaran, ng mga paano mag-apply ng permanent residency. Bago kami dumating sa Canada, hindi ko pa alam yon kung ano ba talaga ang magandang probinsya. Diba nag-agency kami? So, nag-agency kami dati. Ang in-advise nila sa amin dati is mag-Ontario kami. Kasi daw, doon sa Ontario, walang IELTS. Dito sa Manitoba, meron daw. Pero, andito kasi yung mga relatives namin sa Manitoba, yung mga kapatid ng asawa ko. So, sabi ko sa agency namin ay kahit na may IELTS ang Manitoba, gusto namin sa Winnipeg kasi nandito yung relatives namin. Noon, hindi ko pa alam na mabilis ang PR dito sa Manitoba compared to other provinces like Ontario, Vancouver, Alberta. So, mas mabilis ang permanent residency dito. So, nung nag-apply na kami ng student ng asawa ko, unti-unti ko nang pinag-aaralan yung PR pathway. Kasi, ang mangyayari kasi, pagpasok namin dito, yung asawa ko yung maging student, tapos pag mag-permanent residency application na kami, ako na yung magiging primary applicant kasi ako yung open work permit. So, ibig sabihin, pagdating dito sa Canada, kailangan ko makahanap agad ng trabaho para makagain agad ako ng experience. Pero ang problema lang nun, wala kasi akong job experience sa Pilipinas. Kasi nga,
full-time mom ako kay Ethan dati. Well, hindi din ako nagtrabaho kaagad. Pero meron akong experience sa customs brokerage before. Pero, kailan pa yun? Ang tagal na nun. Last na work ko is 2017 pa. So, bago kami dumating, kinabahan ako. Pero, syempre, ang ginagawa ko lang is nagdadasal ako na sana pagdating namin sa Canada ay makahanap agad ako ng trabaho. And thanks God naman kasi after 2 weeks na pagdating namin dito sa Canada ay nakahanap naman agad ako ng trabaho. So kung baguhan ka pa lang dito sa channel ko, ang una kong trabaho dito ay sa Wendy's. Isa akong crew member. And I'm thankful sa boss ko dati kasi Filipino siya. Filipina sila. Dalawa sila dati na tumanggap sa akin and sobrang happy ko kasi tinawagan nila agad ako. And then nung time na yon is COVID time pa din. So I thought na ganun talaga kahirap ang pag-apply dati kasi nakailang send na ako ng mga applications dati sa mga Tim Hortons, McDonald's, mga Walmart, mga Real Canadian, lahat in-applyan ko na yung mga malalapit na store dito, Safeway, No Frills, 7-Eleven, sinubukan ko lahat. Wala talagang nag-contact sa akin kasi nung dumating kami is COVID time yun. Malayo konti yung Wendy's dito sa tinirhan namin, but 2 rides naman ako. Pero kung magkukotse naman, magdadrive is mga 15 minutes drive away lang naman siya. And then yun, pinagtsatsagaan ko talaga doon hanggang naging supervisor ako doon, na-promote ako. So, ang policy dito sa Manitoba, if maka-experience ka lang ng 6 months, pwede ka nang mag-apply ng EOI. Yung EOI is yun yung expression of interest ba? Yeah, expression of interest na gusto mo mag-apply ng permanent residency. Ang ingay niya, no? Napuputol yung chika ko sa inyo. Huwag ka muna ingay. Ha? Huwag ka muna ingay, please. So, yun na nga. So, nag-apply agad ako noon. Wala akong sinayang na oras talaga. Kasi, hindi ko din, wala sa isip namin dati na ganito nga, na maraming magbabago na mga policy ngayon. But, sabi ko lang sa asawa ko, after ko maka-experience ng 6 months, mag-apply ka agad ako. Wala akong sasayangin na oras para dire-diretso na yung permanent residency namin. Kasi hindi din ako nag-express entry. Kasi kung mag-express entry ako, mas maraming requirements and mas mataas din yung kailangan nila na points doon sa IELTS or self-PIP. And hello, ang nakuha ko lang doon noon dati ng IELTS is 6 lang yung band ko. So, sabi ko, hindi na kami mag-express entry. Okay na ako na kami, paper-based. So, yung paper-based is medyo matagal-tagal ang proseso, but at least tuloy-tuloy lang siya. So, yun guys, dati kasi yung MPNP is every after 2 weeks. Yeah, every after 2 weeks, meron silang general draw. But now is nagbago na. Hindi na sila general draw ang ginagawa nila. And hindi na din every after 2 weeks yung draw ng MPNP. As in, ang dami talagang nagbago. Hindi ko ma-imagine kung meron lang akong sinayang na oras nung time namin na yun. Hindi ko alam kung PR na ba kami ngayon o ano. Kasi as in, ang higpit na, mahigpit. Kung mahigpit ang federal, naghigpit na din yung mga ibang probinsya. So yeah, thankful lang talaga kami guys kasi as in, ang bilis lang. Ang bilis lang nung time talaga namin. And then, very smooth yung application namin hanggang sa na-PR kami. So may mga nagsasabi, may mga nagko-comment na okay lang din naman daw na hindi pauwiin daw yung mga ibang mga nagbabalak mag-apply dito tapos hindi na ma-PR. Alam nyo guys, hindi niyo alam kung gaano namin pinangarap na maging residente dito sa Canada. And hindi naman namin kasalanan. Alam mo yun, yung wala naman kaming ginagawang masama pagdating dito. Kumbaga, parang nadamay lang kami kasi
ang daming issue dito ngayon sa Canada na, lalo na dati, ang daming issue na ganito, ganyan, kesyo ganito, ang dami na mga ano yun, yung mga basura, mga ganyan. Alam nyo na yan, hindi na ako magsasabi kung ano yun, pero yun, as in, ngayon is parang damaya na talaga lahat. So, ang ayaw ko lang is yung magko-comment na ganun-ganun. Kasi, syempre, marami pa akong mga kaibigan na mga batchmates namin na dumating dito sa Canada na ongoing pa yung mga PR nila. Syempre, syempre, gusto ko din naman na ma-PR sila dito sa Canada. Kasi, syempre, magkano din yung mga nagastos nila papunta dito. As long as okay ka naman ng record mo dito sa Canada, like nagbabayad ka naman ng tax, okay ka naman yung hindi ka naman naging pulubi dito na palamunin ka lang ng government, nagtrabaho ka naman ng ayos. Alam mo yun, deserve mo naman siguro na maging residente, 'di ba? So yun ang advice ko lang sa mga nag-a-apply ngayon. Sana ay kung ma-draw man kayo kaagad or wala kayong dapat sayangin na oras talaga. Like, kung meron na kayong kompleto ng mga dokumento, send kayo kaagad. Like, walang dapat tayong sinasayang na oras o panahon kasi grabe ang government ng Canada. Hindi mo alam, kinabukasan may nagbago na. Tapos, sa susunod na naman na araw, may nagbago na naman. Alam mo yun, hindi mo hawak talaga yung utak ng gobyerno dito sa Canada. Kasi ngayon is maraming galit na kay Trudeau. At ang dami ng galit sa kanya talaga na Canadian. Kaya ang gusto ng mga Canadian na pauwiin lahat na ng mga immigrant, like mga students, yung mga ganon. As I said sa mga previous vlog ko, is sobrang naghigpit na talaga sila ngayon sa permanent residency. But I'm praying to God na sana naman yung mga nandito na ay mabigyan naman ng chance. So marami din palang nagme-message sa akin kung advisable pa ba na lumipat dito sa Winnipeg. Sinasabi ko talaga sa kanila is too risky na. Kasi nga ang Manitoba naman ngayon is mautak na sila. Ang dami kong ka-workmate na hindi pa sila mabunot-bunot, galing sila ng Ontario. Lagi kong sinasabi yun sa mga previous vlog ko, as in mahigpit na din ang Manitoba kasi mas pinapriority na nila yung landed in Manitoba. Kasi gaya niyan, mag-a-apply ka ng EOI. Doon sa EOI, may tanong doon kung nakapag-work or nakapag-school ka ba sa ibang province. Tapos kung i-yes mo yon, kakatasan ka nila ng 200 points. So, pointing system dito, at lagi nang mataas yung pointing system dito sa Canada, sa Manitoba ngayon. So, I don't know kung anong way pa para makapag-apply ng dito. So, I'm not sure. Hindi ko talaga sigurado kung ano ba talaga advisable ba siya. Pero para sa akin is mahirap. Too risky. Siguro may mga other way, pero hindi siya ganun ka 100% talaga na alam mo yun, makukuha mo yung permanent residency mo. So, hanggang dito lang guys, and advice ko lang talaga is wala talaga kayong sasayangin na oras. If ever may opportunity sa PR pathway, grab nyo kaagad. As in, go kaagad talaga. So, yeah, hanggang dito na lang. Nandito na si Daddy, mag-sleep na kami. And don't forget to subscribe our channel. And sa mga baguhan ko na subscriber, thank you so much. Welcome to my channel. Welcome to our channel. And then, yeah, just comment down below kung ano yung mga tanong ninyo, anything, and any suggestions sa mga videos namin. And yeah, see you to our next vlog. Bye! Bye! Okay, bye! Bye-bye! No, nak, mapilayan anak ko.